Dominant Protector. Credit to the author. 7191-7200. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Sabi ko na nga ba hindi magaling ang lalaking yan? Hindi niya nga maigalaw ang mga kalamnan at buto ko. Sumulyap si Lingfe sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na nakahiga sa lupa na parang patay na aso. Gamit ang maliit na kakayahang ito, gusto mo talagang mahuli ang mga kuliglig tulad ng mantis. Oo nga. Ayos lang kung iniisip mong ikaw ang mantis na sumusubaybay sa cicada gamit ang maliit na kakayahang ito, pero hindi mo nga alam na ikaw pala ang Oriole sa likod nito. Karapat-dapat kang malas. Tumingin si Terence kay Lingfe nang walang ekspresyon at nagpatuloy, pinahirapan mo siya pero hindi mo pinatay. Handa ka bang hayaan siyang mabuhay at mamatay ng mag-isa? Ayaw mo bang humingi ng pag-amin o kung ano paman? Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti, kaya hahayaan ko siyang buhay. Kung sa tingin mo ay hindi na kailangan, wala nang problema kung patayin mo pa siya. Nagkibit balikat si Lingfe. Wala siyang pakialam sa buhay ng lalaking nakaitim ang damit. Pagkatapos, iniba niya ang usapan at sinabing, sabihin mo nga sa akin, kailan mo ako nahanap? Paano mo nalaman? Mas nag-alala si Lingfe tungkol dito. Kung may susunod pa, matututo na siya. Kumunat ang noo ni Terence. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa diwang banal? Dati, malakas ka at may makabagong teknolohiya para tumulong sa iyo. Wala talaga akong magagawa sa iyo. Pero ngayon, nandito tayong lahat sa sub-isla at nasa iisang estado. Gusto mo ba akong paglaruan? Medyo masyadong malambing ka pa rin. Paano kung natuklasan na nila? Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay maipagpatuloy natin. Ayaw sagutin ni Terence ang tanong ni Lingfe at sinenyasan niya ang itim na wildflower na sumunod sa kanya sa susunod na antas. Lingfe, bilasan mo kung gusto mong sumunod sa akin. Kung hindi, wala kang magagawa kung ang magagandang bagay ay mapunta sa aking mga kamay. Huwag mo nang isipin yan. Malamig na napangiti si Lingfe at mabilis na naabutan si Terence. Binuhat pa niya ang umuungol na pile sa lupa, marahil ay iniisip na maaari pa siyang i-recycle. Sinundan ng ilan sa kanila ang pasilyo patungo sa mas mababang palapag, at isa na naman itong bulwagan na may parehong disenyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroong isang estatwang hugis tao sa gitna ng bulwagan. Bukod sa ulo nito, ang katawan at mga paa at kamay nito ay gawa sa berdeng baging. Ano ito? Nararamdaman ko ang isang napakalakas na aura mula sa kanya, bulalas ni Lingfe. Naramdaman niyo ba? Totoo. Ang lakas ng pakiramdam. Para itong isang walang buhay na estatwa. Bamantong hininga si Terence at ibinaling ang tingin sa tatlong altar sa harap ng estatwa. Maaari kayang isa itong uri ng estatwa ng Diyos. Ang Diyos ng mga halaman. Ang likas na kamahalan na ipinakikita ng estatwa ng baging ay nagtulak sa mga tao na sambahin ito. Pero hindi interesado si Terence dito, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Habang pinag-uusapan niya ang estatwa, iniisip ni Terence kung ano ba talaga ang lugar na ito. Ano na ang nangyari sa magagandang bagay? Umasa siyang makakahanap ng isang lilang ambon na makasalaan ng lotes dito, ngunit tila imposible na iyon ngayon. O baka naman ang magagandang bagay ay nasa loob ng estatwa. Hinimas ni Terence ang kanyang baba, iniisip ang posibilidad na buksan ang estatwa. Hoy, huwag kang magpanggap na patay. Sabihin mo nga sa akin kung ano to. Nasaan ang magagandang bagay? Inihagis ni Lingfe ang pile na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim sa lupa at idiniin ang baywang nito gamit ang dulo ng paa nito. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, hahayaan kitang mabuhay. Huwag kang magloko. Panginoon ko. Hindi ko talaga alam.
Tumulo ang luha at sipon ng lalaking nakaitim ang damit habang malungkot niyang sinasabi, nabalitaan ko lang na ang berdeng malademonyo na libingan ang pinagmula ng madilim na berdeng malademonyo na lambak. Kung makapasok ka rito, makakakuha ka ng malalaking benepisyo. Pero hindi ko talaga alam kung anong klaseng malalaking benepisyo iyon. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim, maaaring ito ang berdeng demonyong Diyos. Tutal, ito ang berdeng demonyong banal na libingan. Ang estatwa na lumitaw dito ay tiyak na ang berdeng demonyong Diyos. Kung tungkol sa kung ano ang berdeng Diyos ng Diablo, hindi rin alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim ang damit. Sa anumang kaso, kailangan niyang sabihin ang lahat ng kanyang makakaya ngayon. Kung ang alinman sa kanyang walang kwentang kalokohan ay maituturing na makatwiran, malaya siya. Libingan ng Diyos ng Berdeng Diablo. Diyos ng Berdeng Diablo. Napakamot si Lingfe sa kanyang noo, wala siyang makitang mali sa kanyang sinabi. Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano ako makakakuha ng ganito kagandang benepisyo? Hindi ko talaga alam. Umiiyak ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim dahil natapakan ni Lingfe ang sugat sa kanyang nabali ng kaliwang binti. Napakasakit. Kumaibot ang mga labi ni Terence, parang walang alam ang Pyle na ito sa nangyayari. Gusto lang niyang samantalahin ang sitwasyon, pero ngayon ay nilalagay niya ang sarili niya sa panganib. Kaya naman, hindi pinansin ni Terence si Lingfe at ang lalaki. Lumingon siya at nakita ang itim na ligaw na bulaklak na umaakyat sa altar ng walang tunog. Lumuhad siya sa lupa ng may matinding debosyon, pagkatapos ay yumuko, ang kanyang noo ay nakadikit sa altar, at ang kanyang mga kamay ay nasa magkabilang gilid, ang mga palad ay nakataas. Pagkatapos ay pinanatili niya ang ganitong posture, tahimik na nagdarasal o nagmumuni-muni. Isang hindi may lalarawang aura ang lumitaw sa kanyang katawan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ang berdeng malademonyong libingan ang lugar kung saan gustong pumunta ng itim na ligaw na bulaklak, at siya ang humingi ng tulong kay Terence. Kailangang malaman ng itim na ligaw na bulaklak ang tungkol sa libingan. Halatang hindi ibinahagi ng babaeng ito ang lahat ng impormasyon sa kanya. Ang ginagawa niya ngayon ay malamang na isang paraan para makakuha ng mga benepisyo. Ang pinakamahalagang punto ay ang altar. Bigla na lang gumalaw ang malademonyong espada sa baywang ni Terence na para bang ginagabayan siya nito papunta sa altar, katulad noong papalapit siya sa berdeng malademonyong libingan. Agad na naunawaan ni Terence ang nangyayari at lumitaw sa kabilang altar. Gayunpaman, medyo mahirap para kay Terence na matutunan ang posture ng itim na wildflower. Hindi nagustuhan ni Terence ang ganitong uri ng malaking bow. Kaya naman, umupo na lang siya nang nakakross ang mga paa na nakaharap sa estatwa at mabilis na pumasok sa isang matatag na estado ng pagmumuni-muni. Sa kabilang banda, hindi nakuha ni Lingfe ang impormasyong kailangan niya mula sa lalaking nakaitim ang damit. Nang makitang nasa altar sina Terence at ang itim na ligaw na bulaklak, ayaw niyang mahuli at sinundan sila hanggang sa huling altar. Gayunpaman, hindi natuto si Lingfe mula sa itim na ligaw na bulaklak o kay Terence. Sa halip, kumuha siya ng ilang instrumento at inilagay ang mga ito sa altar. Bagamat ang mga instrumentong ito ay mukhang napakasimple at hindi kasing ganda ng mga ginamit niya noon, ang mga ito ay mga produktong teknolohikal pa rin naman. Hindi niya alam kung para saan ang mga ito magagamit. Maya-maya, iminulat ni Terence ang kanyang mga mata at kumunat ang noo. Wala siyang naramdaman. Kailangan ba talaga niyang gawin ang ginagawa ng itim na wildflower? Lumingon siya upang tingnan ang mga itim na ligaw na bulaklak sa kabilang plataporma. Nanatili pa rin siyang nakatayo at hindi gumalaw. Mula sa gilid, walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Sa kabilang banda, si Lingfe ay inaayos pa rin ang kanyang kagamitan. Sa itsura nito, malamang na ginawa ang mga instrumentong iyon sa sub-island, ngunit ang mga resulta ay malamang na hindi makakapagbigay kasiyahan kay Lingfe.
Matapos tumingin sa paligid, muling ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata. Wala nang ibang paraan, maliban kung basagin niya ang estatwa para makita kung ano ang nasa loob, ngunit bago iyon, gusto pa rin niyang subukan. Lumipas ang 10 minuto pa, at wala pa ring nahanap si Terence. Nakaramdam pa nga siya ng antok, hindi ito ang dapat na estado ng pagmumuni-muni. 7,172. Nang malapit ng sumuko si Terence, nablangko ang kanyang isipan, at isang berdeng tuldok ang namulaklak sa blangkong espasyo, at mabilis na kumalat. Sa isang kisap mata, natakpan na ng berdeng tuldok ang langit at ang lupa, na bumuo ng isang magandang lambak. May mga berdeng halaman sa lahat ng dako, at lahat ng uri ng makukulay na bulaklak ay namumukadkad sa lugar. Kung titingala ka, makikita mo pa ang asul na langit at puting mga ulap. Ano ba itong lugar na ito? Nasaan ako? Medyo nalito si Terence, pero agad siyang nabighani sa tanawin at wala siyang oras para isipin iyon. Ang ganda ng kapaligiran, isa itong paraiso na malayo sa mga alamat. Pero napakabilis, naramdaman ni Terence na may mali, nakita niyang medyo pamilyar ang lupain ng lambak. Sa sandaling sumagi sa isip niya ang ideyang iyon, lalong lumino ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito. Hindi ba't ito ang lupain ng madilim na berdeng malademonyo na lambak? Bagamat ibang-iba ang kapaligiran at atmosfera, pareho pa rin ang lupain. Natigilan si Terence, at isang kislap ng inspirasyon ang dumating sa kanya nang maisip niya ang isang lugar sa lambak na may parehong lupain ngunit ibang kapaligiran, maaari kayang ito ang Azure Sky Valley. O ito ba ang liblib na lambak ng Azure Sky bago ito naging demonic valley ng Azure Green? Isang mundo sa isang bulaklak, isang body sa isang dahon. Ang dagat ay nagiging parang, at ang isang pag-iisip ay tumatagal ng 1,000 taon. Kaibigan, tadhana ang nagdala sa iyo rito. Isang matanda at mabait na boses ang narinig sa isipan ni Terence habang siya ay gulat na gulat pa rin. Pagkatapos, ang estatwa ng baging ay naging isang taong baging at lumitaw sa bukas na espasyo sa harap niya. May hawak siyang espada at iwinagayway ito ng may kaaya-aya. Hindi mabilis ang mga galaw ng baging, ngunit napakakinis ng mga ito. Bawat galaw at tindig ay puno ng mahiwagang aura. Nagulat si Terence, ngunit hindi niya namamalayang napatitig siya sa mga galaw ng espada ng lalaking baging. Bukod doon, nagulat si Terence nang matuklasan na ang espada ng lalaking baging ay kamukha ng kanyang malademonyong espadang nilamon. Gayunpaman, wala na siyang pakialam doon ngayon. Sinisikap niyang kabisaduhin ang kasanayan sa paggamit ng espada ng lalaking baging. Ang kamangha-mangha ay habang ginagamit ito ng lalaking puno ng ubas, ang teknik ng espada ay nakatatak sa dagat ng kamalayan ni Terence, napakalinaw at natatanging katangian. Maya-maya, itinabi ng lalaking puno ng ubas ang kanyang espada at ngumiti kay Terence, "Ako ang estatwa na nakita mo. Kinakausap ko ang iyong sinaunang espiritu sa iyong karagatan ng kamalayan, kaya huwag kang mag-ulat. Kumusta, Senyor? Paano kita maituturing na tawag sa iyo, Senyor?" Magalang na bati ni Terence, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala bang naglilinang ng kamalayang espiritual sa Sub-Island? Bakit lumitaw ang lalaking ito na puno ng ubas sa kanyang espiritual na dagat? Tirahan. Masyadong matagal. Nakalimutan ko na ang pangalan ko. Maaari mo akong tawaging Diyos ng berdeng demonyo, o maaari mo akong tawaging Senyor. Hindi mahalaga ang mga ito. Ang taong baging na si Green Devil God ay mukhang medyo maluwag sa pakikitungo at hindi nagmamayabang na parang isang senyor. Ang naiwan ko rito ay kapirasong bahagi lamang ng aking kaluluwa. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nakahanap na ako ng angkop na kandidato na katulad mo. Isang angkop na kandidato. Senior Green Devil God, may kailangan ka bang gawin ko? Nakaalerto si Terence, hindi madaling harapin ang mga matatandang halimaw na ito, at maaaring mayroon silang ilang mga kahilingan.
Kung may katawan pa si Terence, mag-aalala siya na baka angkinan ng berdeng Diyos ng demonyo ang katawan niya. Kahit gaano pa kalakas ang essence spirit ni Terence, hindi ibig sabihin noon na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-aari ng isang supermaster. Mabuti na lang at isa na siyang primordial spirit ngayon, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsapi. Mas mataas ang posibilidad na masapi niya ang ibang tao. Huwag kang kabahan, swerte mo rin ito. Ang manang iniwan ko ay orihinal na inilaan para ipasa sa aking mga inapo, ngunit binago ng iyong pagdating ang aking isip. Magiliw na ngumiti ang berdeng demonyong Diyos at sinabing, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang angkop na kandidato ngayon. Hindi na sayang ang matagal kong paghihintay. Ang teknik ng espada ito ay regalo ko sa iyo. Kapag ginamit kasama ng demonyong espadang lumamon, magkakaroon ito ng hindi inaasahang kapangyarihan. Sa kabilang banda, medyo nalito si Terence. Ito ba ang paraan para matanggap niya ang mana? Gayunpaman, ang problema ay isa na lamang siyang sinaunang espiritu ngayon. Hindi ba't masyadong pambata ang ganoong mana? At saka, tungkol sa malademonyong espadang nananakmal, hawak ba talaga ng berdeng Diyos ng demonyo ang kanyang malademonyong espadang nananakmal? Pero ano ang kinalaman nito sa berdeng Diyos ng Diablo? Marahil ay may kaugnayan talaga ito. Hindi nakakapagtaka na ang malademonyong espadang lumalamon ay nagpakita ng kakaibang reaksyon. Tila nabasa ng berdeng demonyong Diyos ang nasa isip ni Terence at ngumiti, ang demonyong espadang nananakmal ay dating personal kong espada, ngunit naipasa ito sa mundo dahil naglalaman ito ng kaluluwa ng isang halaman. Kung may isang taong hindi kadugo ko ang gagamit nito, unti-unti silang kakalawanggan at maaasimila ng kaluluwa ng halaman. Sa huli, sila ay magiging ganap na gulay at mawawala sa mundo. Biglang naintindihan ni Terence. Hindi nakakapagtaka na ang alamat ng nakakatakot na espada ay lumitaw sa espadang lumalamon ng demonyo. Lahat ng ito ay dahil sa berdeng Diyos ng Diablo. Senior Green Demonic God, kung gayon bakit hindi ako kinakalawang noong ginamit ko ang demonyong espadang nananalante? O kaya naman ay matagal ang prosesong ito, at hindi pa ako kumikilos. Ayaw ni Terence na maging vegetative state, kaya kailangan niya munang alamin ang sanhi nito. Kung hindi ito gumana, itatakwil na lang niya ang espada. Nasa primordial spirit form ka ngayon, kaya hindi ka magdurusa sa kalawang at negatibong reaksyon ng demonyong espadang nananalanta, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Bukod pa rito, ang kasalukuyan mong primordial spirit form ay masangkop para sa pagtanggap ng aking mana. Pagkatapos mong buuin muli ang iyong pisikal na katawan, makukuha mo ng direkta ang plant attribute. Sa oras na iyon, wala nang magiging problema para sa iyo na gamitin ang demonyong espadang nananalanta. Mapapataas din ito ang kalidad at kapangyarihan ng demonyong espadang nananalanta. Sa aspetong ito, mas magaling ka kaysa sa babaeng iyon. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy ang berdeng Diyos ng Diablo, kung hindi dahil sa iyo, tiyak na pipiliin ko ang batang babaeng iyon, dahil siya ay aking inapo at may bakas ng aking kapangyarihan sa kanyang katawan. Isa rin siyang lubos na angkop na kahalili. Sa kasamaang palad, isa lamang siyang pseudoplant, kaya hindi niya matatanggap ng husto ang aking mana. Hindi makapagsalita si Terence, nakakagulat na ang espada ng demonyo ay ang espada ng berdeng demonyong Diyos, pero hindi niya inaasahan na ang itim na ligaw na bulaklak ay inapo ng berdeng demonyong Diyos. Kahit hindi niya alam kung ilang henerasyon na ang mga inapo niya, ikinagulat rin niya ang pagkakakilanlang ito. Hindi niya lang alam kung ano ang pagkakaiba ng halaman at ng mga katangiang pseudo-halaman. Maaari kayang katulad ito ng taong uba sa harap niya, na tuluyang nagiging isang katawang gawa sa mga halaman. Ano kaya ang magiging hitsura ng isang taong nasa vegetative state na walang anumang katangiang halaman? Parang nakaugat sa lupa at hindi makagalaw. O katulad ba ito ng mga nasa secular na mundo na hindi makagalaw habang nakahiga sa kama? Nanlamig ang puso ni Terence sa naisip.
Kahit ano pa man iyon, kung ganoon nga, kahit gaano pa kalakas ang elemento ng halaman o gaano pa kalakas ang espadang Devar ng demonyo, hindi niya ito gugustuhin. Bagamat hindi angkop ang batang babaeng ito na tumanggap ng aking mana, inapo ko pa rin siya. Kung tatanggapin mo ang aking mana, katumbas ito ng kanyang pamilya, kaya kailangan mo siyang protektahan at alagaan. Maituturing itong aking ipinagkatiwala sa iyo. Ngumiti ang berdeng demonyong Diyos at nagsimulang magpalabas ng berdeng liwanag na lumulutang sa dagat ng kamalayan ni Terence. 7,173. Di nagtagal, nakaramdam ng kakaibang aura ang essence spirit ni Terence. Tila nagsimula na ang mana. Senior Green Devil God, maghintay po kayo. Nagpapanik na si Terence, hindi pa nga siya nakakapagdesisyon kung tatanggapin niya ang mana. Paano kung naging gulay talaga siya? Gusto mo pa ba akong mabuhay? Gayunpaman, hindi natinag ang berdeng demonyong Diyos. Ang kanyang katawan ay tuluyang naging hindi mabilang na berdeng ilaw sa dagat ng kamalayan ni Terence, dahan-dahan ngunit matatag na sama-sama sa asensya ng espiritu ni Terence. Tandaan mo, dapat mo akong tulungan sa pag-aalaga ng aking mga inapo. Sila lang ang aking kadugo sa mundong ito. Walang pakialam ang berdeng demonyong Diyos kay Terence at ibinigay na lamang ang kanyang huling utos. Matagal na umalingaw-ngaw ang boses niya sa karagatan ng kamalayan ni Terence. Oo, tiyak na aalagaan ni Junior si Ate Elisa. Makakaasa ka, Senior Green Devil God. Walang magawang sabi ni Terence. Nararamdaman na niya na ang mana ng berdeng Diablo ay nakapagpatatag ng malaki sa kanyang sinaunang espiritu, at bahagya pa itong bumuti. Isa na itong tunay na benepisyo. Ang isang napakalakas na Diyos ng berdeng Diablo ay tiyak na isang makapangyarihang nilalang mula pa noong sinaunang panahon. Si Terence ay nagpapasalamat at magalang sa kanya. Natural lang, kinailangan pumayag ni Terence sa kahilingang ito. Hahaha, napakagaling. Baka magkita tayo muli kung pahihintulutan ng tadhana. Inaasahan ko ang iyong paglaki sa lalong madaling panahon. Isang huling pangungusap ang sinabi ng berdeng Diyos ng Diablo at saka tumahimik, naiwan na lamang ang mga berdeng tuldok ng liwanag sa kanyang dagat ng kamalayan na patuloy na sama-sama sa diwa ng asensya ni Terence. Hindi matatanggihan ni Terence ang mana sa pagkakataong ito, kaya't tatanggapin na lamang niya ito kung ano ang dumating. Kung tungkol naman sa kung magiging gulay siya sa hinaharap, kailangan niyang alalahanin iyon mamaya. Dahan-dahang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Isang mahinang patong ng berdeng liwanag ang kumislap sa kanyang sinaunang espiritu. Pagkatapos, nakaramdam siya ng isang masiglang aura na walang humpay na umiikot sa kanyang sinaunang espiritu. Hindi pa niya ito nasusubukan, pero ramdam ni Terence na tila may kakayahan ang kaluluwa niya na makabawi. Maaaring kusang gumaling ito pagkatapos gamitin ang kanyang pandama sa espiritu. At ito ay bago pa niya tuluyang nabuo muli ang kanyang katawan upang makuha ang katangiang halaman. Kapag nabuo na niya muli ang kanyang katawan, gaano kalaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nang Yeyo keneng shi jing siya. Bayan cheng jiworen de huamian, shizai shi ling ling yu exi jie shou buneng. Kasabay nito, ang itim na ligaw na bulaklak sa kabilang panig ng altar ay nagmulat din ng mga mata. Nang ituwid nito ang katawan, hindi nito maitago ang pagkadismaya sa mukha nito. Malinaw na nandito siya para sa mana ng berdeng demonyong Diyos, pero nakuha siya ni Terence. Siyempre, hindi ito kasalanan ni Terence, kundi ang ninuno ng na ligaw na bulaklak, ang berdeng demonyong Diyos, na masyadong hindi maaasahan. Mas gugustuhin pa niyang piliin si Terence kaysa sa kanyang lahi. Ate, Elisa, ayos ka lang ba? Dahan-dahang tumalon si Terence papunta sa altar at hinayla pataas ang bulaklak. Hiniling sa kanya ng berdeng demonyong Diyos na alagaan ang itim na ligaw na bulaklak, at hindi alam ni Terence kung paano siya aaliwin matapos makita itong labis na nadismaya.
Gayunpaman, mas mabuting huwag ipaalam sa itim na ligaw na bulaklak na tinanggap na niya ang mana ng berdeng Diyos ng Diablo. Ito ay para maiwasan ang babaeng ito sa paggawa ng anumang bagay na sukdulan. Ayos lang ako, ayos lang ako. Pinilit ng itim na ligaw na bulaklak ang isang ngiti, hindi pa rin maitago ang kanyang pagkadismaya. Kapatid na Romal, may nakita ka ba? Hindi, walang tao rito. Mukhang hindi masyadong mapagkakatiwalaan ang mga alamat. Gumawa si Terence ng isang puting kasinungalingan at humarap kay Lingfa. Tingnan mo si Lingfa. Kanina pa niya nililipat ang mga kagamitan niya. Siguro wala rin siyang napapala dito. Hindi sigurado si Terence kung may nakuha si Lingfa, pero hindi mahulaan ang teknolohiya ng Central. Marahil ay nakuha na ni Lingfa ang gusto niya. Sayang naman. Pero at least natanggap natin ang Black Ilum Crystal, kaya hindi sayang ang biyahe natin. Nakahiya ng maluwag ang itim na ligaw na bulaklak, at medyo kumalma ang kanyang damdamin. Ang pangunahing bulwagan na ito ay dapat na ang pinakamababang palapag ng berdeng Diablo na libingan. Bakit hindi tayo maghanap pa? Baka makakuha tayo ng ilang hindi inaasahang benepisyo. Walang pakialam si Terence na ibigay na sa kanya ang mana ng berdeng Diyos, at kahit na mayroon pa, hindi iyon ang gusto niya. Nang titango na sana si Terence bilang pagsang-ayon, ang buong hall ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang estatwa ng berdeng Diyos ng Diablo ay mabilis na nalalanta at gumuguho, at ang iba't ibang bahagi ng bulwagan ay nagsisimula ng magkawatak-watek. Hindi maganda. Guguho na ang lugar na ito, bilasan mo at umalis ka na. Humiyaw ng mahina si Terence at hinaila ang mga itim na ligaw na bulaklak patungo sa labasan. Kung ililibing siya sa berdeng libingan ng Diablo, hindi siya mapapahamak bilang isang sinaunang espiritu, ngunit tiyak na mamamatay ang itim na wildflower. Hindi naman niya pwedeng ipangako na lang sa berdeng Diyos ng Diablo na aalagaan niya ang itim na ligaw na bulaklak at panoorin itong mamatay, di ba? Hindi rin mabagal ang reaksyon ni Lingfa. Kahit hindi siya takot mailibing ng buhay, tiyak na hindi ito magiging isang kaaya-ayang karanasan. Isa pa, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari kung mailibing siya sa berdeng malademonyo na libingan, kaya mabilis niyang itinago ang lahat ng kanyang kagamitan at sinundan si Terence. Hoy! 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 Kaya ba akong kontrolin ng isa sa inyo? Ayoko pang mamatay. Nagpanik ang Pylay na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahiga sa lupa. Nilakasan niya ang boses, umaasang isasama siya ni Terence o ni Lingfa kapag tumakbo sila, hanggat makakalabas ako rito ng buhay, tiyak na bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Tiyak na masisiyahan ka. Sa kasamaang palad, ang alok ng lalaking nakaitim na damit ay hindi nakaakit kina Terence at Lingfa. Hindi naman sila nagkulang ng pera, at hindi mahalaga ang pera. Isa pa, ang pangunahing gawain ni Terence ay ang pagliligtas ng mga itim na ligaw na bulaklak. Hindi niya maaaring hayaang isugal ng isang maliit na frying fry na tulad niya ang kanyang buhay, hindi ba? Kung tungkol naman kay Lingfa, mas lalong naging malupit siya. Nagiging maaway na siya nang hindi niya agad pinatay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim. Mas imposibleng mailigtas niya ito ngayon. Kaya, sumigaw ang lalaking nakaitim habang pinapanood ang tatlo na umalis sa bulwagan, at humihinga ng malalim sa mga guho at baging. Walang pakialam si Terence kung patay o buhay ang lalaki. Hinailan niya ang itim na wildflower at itinulak ang kanyang super butterfly microstep sa pinakamataas na antas, sa wakas ay nakalabas siya sa libingan bago pa man ito tuluyang gumuho. Nang lumingon siya, gumuho na ang buong berdeng malademonyong banal na libingan. Ang original na bante ng libingan ay giniba na. Nang may tumubong halaman dito, wala nang bakas ng berdeng malademonyong banal na libingan. Ang berdeng malademonyong banal na libingan. Nawala na ba ng ganoon na lang? Medyo natigilan ang itim na wildflower, parang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Bamantong hininga si Terence.
Kung hindi siya lilito, ang itim na ligaw na bulaklak ang magiging tanging pagpipilian para sa berdeng demonyong Diyos. Kung ganoon, may utang na loob siya sa itim na ligaw na bulaklak. Kahit hindi humingi ng tulong ang berdeng Diyos, makakabawi pa rin si Terence sa kanya. Terena, aalis muna tayo. Tiningnan ni Terence ang mga labi ng berdeng malademonyo na libingan at tinapik ang balikat ng itim na ligaw na bulaklak. Kung mayroon man, mag-usap tayo sa labas. Tutal, ilang araw na rin tayo rito. Panahon na para umalis. 7,174. Alam ng itim na ligaw na bulaklak na iniisip ni Terence si Yuna at ang iba pang nagbabantay sa lambak. Medyo nakaramdam siya ng asim sa kanyang puso, iniisip na maaaring dahil hindi niya nakuha ang mana. Hindi ako sasama sa inyo, kayo ang bahala sa gusto ninyo, magkikita tayong muli. Ngumiti si Lingfa at ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Terence. Hindi ko alam kung kailan at saan tayo magkikita ulit, sa palagay ko magkikita rin tayo ulit at hindi na magtatagal. Sa tingin ko rin. Mananatili ka pa ba sa madilim na berdeng malademonyo na lambak ng mas matagal pa? Nahulaan ni Terence na gustong mangolekta ng dugo ni Lingfa, ngunit hindi niya ito mapigilan. Hindi naman. Wala naman yan kinalaman sa'yo. Magkahiwalay na tayo ng landas. Casual na ikinumpas ni Lingfa ang kanyang kamay at nagpaalam sa itim na ligaw na bulaklak. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Base sa direksyong kanyang pinasukan, tila kailangan pa talaga niyang manatili sa lambak ng mas matagal pa. Pinanood ni Terence ang pagkawala ng figure ni Lingfa bago umalis ng lambak dala ang itim na ligaw na bulaklak. Kasabay nito, nakakolekta rin siya ng ilang kapaki-pakinabang na espiritual na halamang gamot na halos maituturing na isang ani. Hindi sila naharap sa anumang panganib sa pagkakataong ito dahil ba ito sa pagguho ng berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo o dahil si Terence ay may mana ng berdeng Diyos ng mga demonyo. Kahit ano paman, mas mabuti pa rin ang ligtas na pag-alis sa lambak. Bata Panginoong Sima. Sa wakas ay nakalabas na kayo. Kung hindi kayo sumipot, papasok na sana kami sa lambak para hanapin kayo. Nakita ni Yuna si Terence at ang itim na ligaw na bulaklak na paparating at agad niya silang sinalubong ng may masayang mukha, bakit kayong dalawa lang? Nasaan ang iba? Patay na ang iba. Maliban kay Lingfa. Masaya ang lalaking iyon. Tuwang-tuwa siya na nakalimutan na niya ang kanyang tahanan, kaya't patuloy pa rin siyang gumagala sa lambak. Casual na paliwanag ni Terence bago bumaling kay Yuna at sa iba pa. Kumusta kayo nitong nakaraang 2 araw? May nakasalubong ba kayong panganib? Maayos naman noong araw dahil walang panganib sa labas ng madilim na berdeng malademonyo na lambak. Gayunpaman, sa gabi, kung nandito pa rin sina Yuna at ang dalawa pa, mas magiging mahirap ito. Akala ni Terence ay makakaalis na sila sa lambak sa araw ding iyon na pumasok sila, kaya hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa tatlo. Hindi niya inaasahan na maaantala siya ng ganito katagal. Wala kaming naranasang panganib, maayos naman kaming lahat. Napuno ng tamis ang puso ni Yuna. Hindi nagpakita ng anumang pag-aalala si Terence para sa kanya, ngunit tuwang-tuwa na siya na naitanong ito. Manam, mabuti naman at ayos ka lang. Bumalik na tayo agad sa lungsod, hindi tayo maaaring magtagal dito. Dahil doon, sumakay si Terence sa kanyang kabayo at sinenyasan ang lahat na sumunod. Tahimik na sumunod ang itim na ligaw na bulaklak. Natural lamang na hindi mahuli sina Yuna at ang dalawa pa. Agad silang sumakay sa kanilang mga kabayo at umalis. Dahil halos tuluyang nalipol ang mga pangkat na nakapasok na sa lambak noon, mas marami pang mga kabayo. Maaari silang magpalit ng kabayo habang naglalakbay, at ang kanilang bilis ay mas mabilis kaysa noong sila ay dumating. Hapon na nang umalis si Terence at ang grupo mula sa berdeng malademonyong libingan, ngunit halos dapit hapon na nang makarating sila sa rest station. Ilang araw na rin mula noong huli tayong nakatulog sa komportableng kama.
Magpahinga tayong lahat ngayong gabi at magkaroon ng sapat na lakas para sa paglalakbay bukas. Siyempre, magpipisto muna tayo bago magpahinga. Umorder ka na ng gusto mo, regalo ko. Tumalikod si Terence at ngumiti. Maganda ang mood ng batang Panginoon. Ngumiti si Elmira habang inihagis ang rende ng kabayong Black Spirit Fergana kay Peter. Pumalakpak siya at tumawa. Sawang-sawa na akong kumain ng tuyong pagkain. Ngayon, makakakain na ako ng masarap. Mas masarap pa sana kung makakain ako ng inihaw na karne na personal na inihaw ng batang Panginoon. Haha, huwag mo akong asarin ngayon. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw, at ayoko nang mapagod pa. Maaari ko itong isaalang-alang kapag nagpahinga ako sa daan bukas. Ngumiti si Terence at umiling. Habang may itim na ligaw na bulaklak sa kanyang tabi, hindi gaanong lumalapit sa kanya si Elmira, tulad ng ibang batang Panginoon o tagasunod. Nagkunwaring bamantong hininga si Elmira sa panghihinayang at hindi na itinuloy ang usapan. Ibinigay nilang 5 ang mga kabayong Black Spirit Fergana sa mga tao ng New Moon para kunin, at pagkatapos ay naglakad patungo sa pasukan ng inang may relaxed na ekspresyon. Ang pinuno rito ay kakilala ng mga itim na ligaw na bulaklak, kaya medyo relax ang lahat dito. Gayunpaman, sa sandaling makapasok siya sa pinto, ang Jade Space ni Terence ay nagbigay sa kanya ng babala. Nang walang oras para mag-isip, hindi niya namamalayang ibinuka ang kanyang mga kamay at itinulak ang 3 babae sa tabi niya. Tungkol naman kay Peter. Wala talaga siyang pakialam dito. Mabuti na lang at si Peter ay isang napakadepensibong tao. Nang gumanti si Terence, hindi niya namamalayang sinundan niya ito at likas na pinrotektahan ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan gamit ang kanyang panangga sa kamay. Pagkatapos, siya ay napalipad. Walang oras si Terence para gumanti dahil pinoprotektahan niya ang 3 babae sa unang sandali. Ang tanging kaya niya lang gawin ay harangan ang unos ng mga pag-atake gamit ang buong lakas niya. Mabuti na lang at isa siyang primordial spirit, kaya kaya niyang baliwalain ang halos lahat ng pisikal na pinsala. Dito rin nagmula ang kanyang kumpiyansa. Sa isang iglap, si Terence ay nakatanggap na ng 12 ng mga atake, at ang kanyang katawan ay tinamaan na ng 12 beses. Kung ito ay isang normal na katawan, malamang ay malubha na ang kanyang mga sugat ngayon. Natisod si Peter sa lupa at hindi napigilan ni Terence na umatras. Bumalik silang 5 sa kinatatayuan sa labas na pangunahing pasukan ng bahay tuluyan, at saka lamang nila nakita ang paglitaw ng taong naglunsad ng palihim na pag-atake. Hihihi, hindi ko talaga inaasahan na mayroon pala kayong mga kasanayan. Nakaligtas nga kayo sa tama ng kidlat ng Young Master na ito. Minaliit ko kayo. Isang binata na nakaitim ang dahan-daang lumabas sa pangunahing pinto ng Yuexen Inn. Hawak niya ang isang natitiklop na pamaypay sa kanyang kanang kamay at tinapik ang kaliwang palad. Mahigit 12 martial artist ang nakapalibot sa binata, sila ang mga umatake kay Terence. Ang ikinagulat ni Terence ay ang mga taong ito ay halos puro mga practitioner na may pinakamataas na antas ng pagiging Golden Core. Sino man sa kanila ay magiging isang makapangyarihang tao sa lungsod ng Lulang. Pero ngayon, tila ang mga sinaunang martial art practitioner na ito sa ginintoang core stage ay mga tauhan pala ng binatang nakaitim na iyon. Sino ka? Bakit mo kami sinalakay? Sumulyap si Terence sa binata at sa mga taong nakapaligid sa kanya, maaari kayang nahulog na sa iyong mga kamay ang New Moon Inn na ito. Ano ba ang problema sa New Moon Inn? Hinihiram ko lang ang teritoryo nila. Kung tungkol naman sa dahilan kung bakit kanila tina-target, iyon ay dahil lahat kayo ay galing sa Berdeng Demonic Divine Tomb, hindi ba? Patuloy na tinatapik ng binata na nakaitim ang kanyang palad, habang nakatingin kay Terence, ang batang Panginoon na ito ay si Theo na lungsod ng Xuanwu. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Sumuko kayo agad, at ililigtas ko ang inyong buhay.
Tutal, napakaraming magagandang babae rito, at sayang kung papatayin lang sila. Si Theo mula sa lungsod ng Xuanwu. Hindi ko pa naririnig yan. Ganoon ba kaganda? Malamig na napaungol si Terence. Nakakita na siya ng mas mataas na antas ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat, pagtaas at pagbaba ng tubig sa mga daga na lumulunok ng araw, at pagtaas at pagbaba ng tubig sa mga bangkay ng demonyong bubuyog. Siyempre, hindi siya matatakot sa 12 Golden Corral martial artists. 7,175. Bago pa man makapag-react sina Yuna at ang dalawa pa, namutla na ang mukha ng itim na wildflower nang marinig ang mga sinabi ni Theo. Bago nila nakilala si Terence, sina Yuna at ang dalawa pa ay pinakamababang antas lamang ng pangkat ng hunter sa lungsod ng Lulang. Maaaring kilala nila ang mga kilalang tao sa lungsod ng Lulang, ngunit tiyak na hindi nila alam ang impormasyon tungkol sa mga lungsod na hindi pa nila napupuntahan. Bilang may-ari ng bahay tuluyan, natural lang na marami siyang alam. Sa sandaling ipinakilala ni Theo ang kanyang sarili, alam na ng itim na ligaw na bulaklak na hindi magiging maganda ang katapusan ng mga bagay ngayon. Sina kababatang kapatid na si Romal, si Theo ay anak ng Panginoon ng lungsod ng Xuanwu, at masasabing siya ang Panginoon ng lungsod ng Xuanwu. Walang sino man ang maglalakas loob na galitin siya sa kanilang teritoryo. Nang makitang tila walang pakialam si Terence kay Theohan, mabilis na bumulong sa kanya ang itim na wildflower, mas makapangyarihan pa ang lungsod ng Xuanwu kaysa sa lungsod ng Lulang. Ang tanggapan ng Panginoon ng lungsod ang tanging kapangyarihan sa lungsod ng Xuanwu, at ang sitwasyon nito ay ibang-iba sa lungsod ng Lulang. Bukod sa pinakamisteryosong Warriors Guild, wala nang ibang nilalang na maihahambing sa tanggapan ng Panginoon ng lungsod. Kumurap si Terence, hindi niya iyon ipinakita sa mukha, pero gulat na gulat siya sa loob-loob niya. Hindi niya inaasahan na malaki pala talaga ang pinagmulan ng batang ito, pero paano kung malaki rin pala ang pinagmulan niya? Sino mang maglakas loob na tambangan ang koponan ni Terence ay kailangang maging handa na mapatay. Papa Romal, mas malaki ang kanilang kalamangan sa bilang. Hindi tayo ang katapat nila, kaya umatras na tayo. Natatakot na ang itim na ligaw na bulaklak. Masyadong malakas ang kanyang kalaban. Kahit sino sa kanila ay maaaring makipagtabla sa kanya, at mahigit 10 o 20 sila. Mahirap sabihin kung marami pa sa New Moon Inn. Natatakot akong imposibleng umatras ngayon. Kung maglalakas loob silang mag-set up ng ambush sa gate, siguradong may iba pa silang kaayusan. Sigurado akong may ambush malapit lang. Ngumiti si Terence. Hindi nagsisinungaling si Terence. Kahit hindi niya ginagamit ang kanyang spirit sense, nararamdaman pa rin niya ang pressure na nagmumula sa kanyang paligid. Tila ba talagang maraming eksperto ang nasa ilalim ni Theohan? Bata, ang galing ng mata mo, at matalino ka. Sa totoo lang, ang batang Panginoon na ito ay talagang nagplano ng pagtambang sa mga nakapalibot na lugar. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, sumuko ka agad, kung hindi ay pauuwiin na lang kita. Inihagis ni Theo ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, plano ko na ang lahat. Para kayong mga isda sa chopping board, naghihintay na katayin ko. Maaaring hindi ganoon ang kaso. Kung talagang pipilitin mo ang batang Panginoong ito sa isang sulok, hindi ka rin magkakaroon ng madaling panahon. Malamig na tumawa si Terence, hindi umatras kahit 1 pulgada. Subukan mong tingnan kung sino ang mas mamamatay sa huli. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng itim na ligaw na bulaklak. Paano niya nakalimutan na ang taong nasa tabi niya ay may makapangyarihang pinagmulan din? Bukod pa rito, isa siyang tagapagtatanim ng laso na nagkultiba ng poison art na pampatibay ng katawan. Kung talagang lalabanan niya ng todo si Theo, mahihirapan siyang matukoy kung sino ang magtatagumpay. Panginoon ng lungsod na si Theo, ang batang Panginoon na ito ay si Sima, ang pangalan niya ay Romal. Dapat kayong maglapit. Hindi ninyo kailangang maging ganito kagalit, hindi ba?
Ngumiti ng matamis ang itim na wildflower at ikinumpas ang kanyang pamaypay ng ilang beses, inilabas ang gininto ang karatula ng pamilyang Sima ni Terence, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan ngayon. Bakit hindi tayo maupo at mag-usap ng mabuti? Anumang hindi pagkakaunawaan ay maaaring malutas, hindi ba? Sima. Romal. Interesting, interesting. Pinaikit ni Theo ang kanyang mga mata at ngumiti, habang ang kanyang matatalim na mga mata ay sinusuri ang katawan ni Terence. Sayang naman. Huwag na nating pag-usapan kung totoo ba ito o hindi. Maghihiganti ba ang angkan ng Sima para sa isang disipulong naligaw sa labas? Isa pa, kung mamamatay kayong lahat, sino ang makapagpapatunay na ako ang may gawa nito? Nanlamig ang puso ng itim na ligaw na bulaklak. Tila plano ni Theo na patahimikin sila at sirain ang lahat ng ebidensya. Sa totoo lang, naiintindihan naman ito. Bagamat kahanga-hanga ang angkan ng Sima, si Sima ay isa lamang tao sa labas. Patay na siya, kaya kahit magalit ang angkan ng Sima, wala pa rin silang makikitang ebidensya. Bukod dito, ang lungsod ng Black Turquoise ay isa sa iilang malalaking lungsod sa pangalawang isla, ang Hongshan Commandery. Ang angkan ng Han din ang namamahala sa lungsod ng Black Turquoise. Isa sila sa mga nangungunang angkan sa buong pangalawang Hongshan Commandery. Kahit ang angkan ng Sima ay hindi sila madaling sasaktan. Lord Han, batang tagalungsod, dapat kang mag-iwan ng kaunting kalayaan sa buhay upang maging maayos ang ating pagsasama sa hinaharap. Bakit mo kailangang gumawa ng matinding kaaway para sa pamilyahan mo? Nanlamig ang ekspresyon ng itim na wildflower, ngunit patuloy pa rin siya sa paggawa ng kanyang huling pagsisikap. At wala naman tayong naging alitan noon, di ba? Bakit mo pa kami kailangang gawa ng gulo? Hindi kailanman maniniwala ang itim na ligaw na bulaklak na tinatangka siyang nakawin ni Theo. Bilang batang Panginoon ng lungsod ng Xuanwo, kailangan ba niyang lumabas at nakawin ang mga tao? Natatakot siya na ang mga ninakaw na gamit ay hindi man lang sapat para matustusan ang kanyang mga gastusin sa pagkain. Dahil galing ka sa Dark Green Demonic Valley. Interesado ang batang Panginoong ito sa Dark Green Demonic Valley pero ayokong pumasok. Mabuti na lang at tinulungan mo ako. Ibigay mo na lahat ng gamit mo at iisipin kung hindi mo na lang itago ang mga bangkay mo. Patuloy ni Theo. Huwag mong sayangin ang hininga mo. Kung gusto mo itong agawin, umakyat ka at tingnan natin kung gaano kalakas. Malamig na ngumiti si Terence habang sinenyasan si Theo na lumabas. May lakas ng loob ka bang lumapit at makipaglaban sa akin ng isa-isa? Bagamat hindi siya takot sa mga Golden Core Stage Practitioner, wala siyang pisikal na katawan at mahina ang kanyang mga kakayahan. Halos hindi niya kayang harapin ang isa o dalawa sa kanila, ngunit hindi niya kayang harapin ang 10 o 20 sa kanila. Kapag nasangkot na siya, magpapadala ang kabilang panig ng isa o dalawang tao para asikasuhin si Yuna, ang itim na wildflower, at ang iba pa. Magiging abala ito. Dahil hindi niya masyadong magamit ang kanyang pandama sa espiritu ng maraming beses, nagpasya si Terence na pukawin si Theo na labanan siya ng mag-isa. Kung mahuhuli lang nila si Theo, sa wakas ay matatapos na ang bagyong ito. Gayunpaman, hindi ito napaniwala ni Theo. Kahit na isa na siyang maagang eksperto sa Gold Core, walang paraan na siya ang lalaban kung hindi naman niya kailangan gawin iyon. Gusto mo bang labanan ang pinong porselana ng batang Panginoon gamit ang mga sirang tiles na ito? Masyado kang inosente. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Magpapakamatay ka o mamamatay ka sa bogbog. Alin ang pipiliin mo? Nakangising sabi ni Theo. Hindi na hinintay ang sagot ni Terence, nagpatuloy si Theo, sa tingin ko pinili mong mamatay. Sige na, patayin mo muna ang batang ito. Hulihin mong buhay ang 3 babae. Oo. Mahigit 10 o 20 eksperto sa entablado ng Jindan ang nagkaisa ng sabay-sabay, ang kanilang mga boses ay yumayanig sa buong sansinukob.
Ipagpapaliban ko muna sila sandali. Mag-isip kayo ng paraan para maibalik ang kabayong Black Spirit Fergana. Kung gayon, tumakbo kayo. Naramdaman ni Terence na walang malalakas na kalaban na naghihintay sa kwadra, kaya tahimik niyang inutusan mga lalaki na kunin ang mga kabayo. Kung gusto niyang makatakas, hindi niya magagawa iyon nang wala ang itim na espiritu. Fergana, alam na alam ito ni Terence. Sinunod ni Yuna at Almira ang bawat salita ni Terence at tumakbo patungo sa kwadra matapos silang sumang-ayon ng marahan. Ayaw makinig ni Peter kay Terence, pero ayaw rin niyang umalis sa tabi ni Almira. Agad niyang hinabol ang dalawa. Tanging itim na ligaw na bulaklak lamang ang nag-atubili at hindi gumalaw. Papa Romal, mananatili ako para tulungan ka. Kahit hindi ako kasing lakas mo, hindi ako yung tipo ng taong kayang kontrolin ng kahit sino. Determinado ang mukha ng itim na wildflower, at hindi na hinintay ang sagot ni Terence, sinugod niya ang kanyang kalaban. 7,176. Ngumiti si Terence ng mapait. Kung wala ang itim na ligaw na bulaklak, sapat na ang kanyang Yuan spirit body para masiguro ang kanilang kaligtasan. Hanggat sasakay sila sa mga kabayong Black Spirit Fergana, makakatakas sila. Pero ang pagpupumilit ng itim na wildflower na manatili ay lalo lamang nagpulala ng sitwasyon, paano makakaurong si Terence nang mag-isa dala ang napakalaking pasanin. Isinantabi ang kahilingan ng Berdeng Diyos, hindi maaaring iwan na lang ni Terence ang kanyang mga kasama matapos ang napakaraming pinagdaanan ng magkasama. Sobra talaga ang pagmamataas niya. Pero, hindi mahalaga iyon. Kahit anong hirap mo, hindi ka makakatakas sa kamay ng batang Panginoong ito ngayon. Ngumiti si Theo ng mayabang habang tinatapik ang kanyang natitiklop na pamaypay sa kanyang palad. Mag-ingat kayong lahat. Patayin ang mga lalaki, pero hayaan ninyong buhay ang mga babae. Huwag ninyo silang saktan. Pagkatapos niyang magsalita, napilitang bumalik ang tatlong kataong grupo na pumunta sa kwadra. Bagamat walang malalakas na pagtambang sa mga kwadra, mayroon pa ring mga taong nagbabantay sa lugar. Bukod pa rito, sila ay mga dalubhasa sa sinaunang martial art na nasa gininto ang antas. Kahit na bumuti na ang kakayahan ni Yuna at ng dalawa pa at mayroon na rin silang mga dekalidad na kagamitan, wala pa rin silang anumang lakas para lumaban kapag nakaharap nila ang isang tunay na Golden Core Stage expert. Kasabay nito, ang itim na wildflower na sumusugod ay nakasagupa ang dalawang sinaunang martial art practitioner na nasa gininto ang core stage. Sa isang palitan lamang, ito ay napabalikwas. Mabuti na lang at hindi siya nasaktan. Kaunting pagkabigla lang ang naramdaman niya. Nakabawi siya matapos tumayo ng hindi gumagalaw at huminga. Hahaha, anong sabi ng batang Panginoon na ito? Mga baguhan lang kayo, at gusto nyo pa ring magpumiglas. Sima, naiintindihan mo na ba ang sitwasyon ngayon? Tuwang-tuwa si Theo sa kanyang sarili. Matapos mapalibutan ng buo ng kanyang mga tauhan ang grupo ni Terence, nagpatuloy siya ng nakangiti, ang batang Panginoong ito ay may birtod ng pag-aalaga sa lahat ng may buhay. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Maaari mo itong isaalang-alang. Mapait ang puso ni Terence. Hindi maganda ang sitwasyon. Mas malakas ang itim na ligaw na bulaklak, pero halos imposibleng makawala siya, lalo na sina Yuna at ang iba pa. Hindi makatakas ang mga taong ito, at hindi rin makatakas si Terence ng mag-isa. Ang tanging paraan ay gamitin ang kanyang spirit sense attack skill sa lahat ng paraan para masira ang pagkubkob at takutin ang mga kalaban para maunang makatakas sina Yuna at ang iba pa. Pero gamit ang mga spirit sense attack sa sub-island, at patuloy na paggamit ng mga ito, hindi masisiguro ni Terence na hindi agad babagsak ang kanyang espiritu. Anong pagkakataon? Sabihin mo nga. Hindi nagbago ang mukha ni Terence habang casual siyang sumagot, sinusubukang kumuha ng mas maraming oras hanggat maaari para makabuo ng plano.
Kahit na magdesisyon siyang putulin ang lahat ng paraan ng pag-atres at gamitin ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa na itinuturing na Diyos, kailangan pa rin niya itong planuhin muna. Hindi talaga siya maaaring kumilos ng padalos-dalos sa huling minuto. Napakasimple lang. Sima, ibigay mo ang lahat ng bagay sa berdeng libingan ng Diablo at magpakamatay ka agad. Kung gayon, palalayain ko ang iyong kasama. Isa ito sa mga pagpipilian. May nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, itinaas ni Theo ang isang daliri at ikinumpas ito bago itinaas ang pangalawang daliri. Ang pangalawang opsyon ay ang pag-atake ng ilan sa inyo nang sama-sama at patayin si Sima. Bilang tanda ng inyong katapatan, buong puso kayong tatanggapin ng batang Panginoong ito. Siyempre, ang mga bagay sa madilim na berdeng malademonyong lambak ay kailangan pa ring ibigay sa batang Panginoong ito. Naiintindihan mo ba? Ha! Ang gandang plano. Sa tingin mo ba ay mapapagulo mo ang ating isipan ng ganito? O baka pwede mo kaming bigyan ng ilang karagdagang benepisyo, baka maantig kami. Sabi ni Terence nang may malamig na ngiti. Kung talagang pinagtaksilan ni Yuna at ng iba pa si Terence para sa sarili nilang buhay, mas magiging panatag sana ang loob ni Terence. Kung gusto niyang lumaban, pwede siyang lumaban, at kung gusto niyang tumakbo, walang magagawa sa kanya ang mga tauhan ni Han. Nakakalungkot na hindi siya iiwan ni Yuna at ng iba pa kahit anong mangyari, kaya hindi wasto ang palagay na ito. Kung hindi ka aalis, hindi kita pababayaan. Wala talagang masabi si Terence sa mga kasama niya. Hahaha, Sima, mukhang alam mo naman na hindi mo matatakasan ang kamatayan ngayon, kaya ginagawa mo ang lahat para sa'yo, di ba? Iniling ni Theo ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Binuksan niya ang natitiklop na bentilador sa kanyang kamay at marahang pinaypayan ang sarili ng ilang beses, narito ang mga kondisyon. Maaari mong pag-isipan. Bibigyan kita ng oras para magbilang hanggang 10. Tapos na ang oras. Nakapagdesisyon ka na ba? Sinabi ni Theo na 10, pero agad siyang nagbilang hanggang 10, malinaw na pinaglalaroan niya si Terence. Theo, walang silbi ang anumang sabihin mo. Kung gusto mong harapin ang batang Panginoong si Sima, kailangan mo munang lampasan ang bangkay ko. Nagyelo ang magandang mukha ni Yuna habang itinataas niya ang kanyang scimitar sa isang fighting stance. Kahit nakaharap niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya natatakot. Hindi nagsalita si Almira. Sa halip, hinugot niya ang kanyang pana at pinalo, ginamit ang kanyang mga kilos upang ipakita ang kanyang saloobin. Ayaw ni Peter na isugol ang kanyang buhay para kay Terence, ngunit sa puntong ito, hindi na siya makapag-atubiling pa. Sinundan niya sila sa paghahanda sa labanan, at muling ipinakita ng 3 kataong koponan ang kanilang tahimik na kooperasyon. Theo, mas makabubuti kung ikaw na ang gumawa ng hakbang. Kung magtutulungan tayo, hindi natin kailangang matakot sa iyo. Huminga ng malalim ang itim na wildflower at nagposisyon bilang mandirigma. Sige na, kahit hindi ka namin matalo, babalihin namin lahat ng ngipin mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit mo kailangang isugol ang buhay mo para kay Sima? Kung talagang nagmamalasakit sa iyo si Sima, hindi ba't mas mabuting magpakamatay ka na lang? Kaya kitang iligtas sa isang kapahamakan. Mahina akong ngumiti si Theo at patuloy na naghasik ng alitan sa pagitan ng karamihan na parang pas ang nakikipaglaro sa daga. Kita mo, wala siyang pakialam sa buhay mo, kaya bakit mo kailangang makipaglaban hanggang kamatayan sa batang Panginoong ito para sa kanya? Ang pagsunod sa batang Panginoong ito ay magiging mas malakas kaysa sa iyo ngayon. Kalokohan yan. Natatakot ako na ang pagsunod sa iyo ay mas malala pa sa kamatayan, di ba? Malamig na tumawa ang itim na wildflower. Kung dati lang ito, dahil sa makinis at maangas niyang ugali, baka pinili niya talagang kumampi kay Theo. Pero pagkatapos ng paglalakbay kasama si Terence papunta sa berdeng malademonyo na libingan, hindi niya namalaya na malaki na ang ipinagbago niya.
Lalo na ngayong pinaparamdam ni Terence sa kanya na napakalapit niya rito, hindi niya namamalayang gusto niya itong mapalapit pa rito. Kahit hindi niya maintindihan ang dahilan, hindi nito napigilan ang itim na ligaw na bulaklak sa pagdedesisyong lumaban hanggang kamatayan kay Theo. Sa katunayan, ito ang natural na atraksyon ng elemento ng halaman sa elementong pseudo-halaman. Matapos matanggap ang mana ng berdeng Diyos ng Diablo, nagkaroon na ng affinity si Terence sa elemento ng halaman kahit na hindi pa niya nabubuo ang kanyang katawan para makuha ang elemento ng halaman. Kalimutan mo na yan, dahil hindi ka nakikinig sa akin kapag maayos akong nagsasalita, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Napuno ng paghamak ang mukha ni Theo habang iniikot niya ang pamaypay sa pagitan ng kanyang mga daliri bago itinuro si Terence at ang iba pa, patayin si Sima at ang lalaking-laki na iyon. Para naman sa natitirang tatlo, patayin sila at hulihin ng buhay. Tapos na ang laro ng pusa at daga, at opisyal nang magsisimula ang labanan. Nakaramdam ng hinanakit si Peter sa kanyang puso. Wala man lang siyang pangalan, at isa lamang itong pangalan para sa isang maliit na isda. Isa pa, kung gusto niyang patayin si Sima, maaari niya itong patayin. Bakit niya pa ito kailangang isama? Sandali lang sumagi sa isip niya ang kaisipang ito. Pagkatapos, kailangang harapin ni Peter ang mga atake ng hindi mabilang na Golden Core Stage martial artists. Ang 8 Golden Core Stage practitioner na nasa paligid ang unang sumalakay. 4 sa kanila ang kalaban ng grupo ni Terence, at tig-iisang Golden Core Stage practitioner ang kalaban ng iba. 7,177. Dahil sa lakas ni Peter, na nakaharap sa malabagyong mga atake ng isang Golden Core Stage Cultivator, pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng 12-dosenang mga tao. Kung hindi lang dahil sa mayroon siyang kumpletong hanay ng mga dekalidad na kagamitan at hindi naman masama ang kanyang depensa, malamang ay agad na siyang napatay. Kung tungkol naman kay Yuna at sa dalawa pang batang babae, dahil gusto silang hulihin ng buhay ng kabilang panig, kahit na nasa panganib sila, hindi naman ito nagbabanta sa buhay. Gusto mong patayin ang batang Panginoong ito? Handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay? Tumawa ng malakas si Terence habang ginagamit ang kanyang matinding butterfly microsep at ang kanyang spirit sense para bumangga sa 4 na taong nakapaligid sa kanya. Kahit ang mga Golden Core Stage Cultivator sa Sky Class Island ay hindi makakayanan ang Spirit Sense attack ni Terence kung walang anumang Spirit Sense defensive items, lalo na ang mga nasa Sub-Island. Kung hindi lang nag-alala si Terence tungkol sa pagkaubos ng kanyang Yuan Spirit Body at pinigilan ang kapangyarihan ng kanyang Spirit Sense, baka napatay niya na sana ang mga ito. Nablangko ang isip ng 4 na Golden Core Stage Practitioner, at nagdilim ang kanilang paningin. Sabay-sabay na tumigil ang kanilang mga pag-atake. Natural lang na hindi palalampasan ni Terence ang pagkakataong ito. Agad niyang tinamaan ang kanilang mga leeg gamit ang isang itim na liwanag. Ang liwanag ng espada ay nagangat ng 4 na ulo ng walang anumang sagabal. Sa sumunod na sandali, inatake na nito ang iba pang 4 na Golden Core Stage Ancient Martial Art Practitioners na naglunsad ng pag-atake. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 4 na magkakasunod na banggaan, bahagyang nanginig ang kanyang kaluluwa, at hindi na niya ito maipagpatuloy. Ang tanging maaasahan niya ay ang talas ng malademonyong espadang lumamon. Napatalon sa gulat ang 4 na Golden Core Martial Artist. Nakakagulat ang record ni Terence sa pagpatay sa 4 na Golden Core Martial Artist gamit ang isang espada, kaya nang makita nilang paparating si Terence, hindi nila napigil ang umiwas. Hindi nila alam na hindi sila kayang talunin ni Terence nang hindi niya ginagamit ang kanyang sentido espiritual. Sige. Ihahatid ko ang nasa likuran. Sigaw ni Terence nang maging matatag ang kanyang Yuan spirit. Sinamantala niya ang katotohanang umaatres ang 4 na tao para muling gamitin ang Spirit Sense Collision, na nagpatamba sa mga taong humaharang sa kanya mula sa kwadra. Ang malademonyong espadang lumalamon ay nagliwanag ng may itim na liwanag habang kumukuha ito ng 2 pang ulo.
Nabuksan na ang butas, at ang itim na ligaw na bulaklak ang unang sumugod palabas. Alam niyang pambihirang pagkakataon ito, at hihilahin lamang niya si Terence pababa kung hindi siya mabilis na makakawala. Nakikita niyang hindi tama ang kondisyon ni Terence, kagalo pa lang niya, pero pakiramdam niya ay isa na siyang palaso sa dulo ng paglipad nito. Hindi masyadong inisip ni Peter ang tungkol dito. Nang makita ang mga itim na ligaw na bulaklak na sumisibol mula sa paligid, huminga rin siya ng malalim at nagmadaling lumabas. Si Almira ang pangatlo na nakatakas mula sa pagkubkob. Gayunpaman, hindi siya tumakbo para sa kanyang buhay dahil sa takot. Sa halip, humiwalay siya sa kanila at lumingon upang iunat ang kanyang pana. Ang patuloy na pagputok ng mga palaso ay medyo pumihil sa iba pang mga Golden Core Stage practitioner. Kahit na mayroon silang mga kakayahan, hindi nila lubos na binaliwala ang mahusay na uri ng pana at palaso ni Almira. Gusto rin sanang makatakas ni Yuna sa pagkubkob para hindi siya maging pabigat kay Terence, pero nang malapit na siyang makatakas sa pagkubkob, 5 hanggang 6 na Golden Core Stage Practitioner ang sumalakay kay Terence mula sa likuran, na pumutol sa lahat ng ruta ng pagtakas ni Terence. Nagulat si Yuna. Sa tingin niya, malakas si Terence, pero nasa Golden Core Stage pa lang siya. Maaaring kaya niyang harapin ang isa o dalawang kalaban, pero laban sa 5 o 6 na martial artist na kapantay niya, wala siyang tsansang mabuhay. Sa katunayan, ang essence spirit ni Terence ay hindi natatakot sa mga pisikal na atake. Sa kabaligtaran, ang sariling spirit attack ni Terence ay magpapahina sa kanyang essence spirit. Nakakalungkot na hindi alam ni Yuna ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya't lumingon siya at hinarangan si Terence nang malapit ng damapo ang mga Golden Core attack. Nabigla si Terence. Naghahanda na siyang atakihin ang mga taong ito gamit ang kanyang spirit sense at wala siyang oras para pigilan ang suicide attack ni Yuna. Ang tanging nagawa niya lang ay gamitin ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang kanyang spirit sense at atakihin ang mga Golden Core Stage Cultivator na umaatake sa kanya. Umungol ang 6 na Golden Core Stage Masters nang sumabog ang kanilang mga ulo dahil sa walang pigil na spirit sense ni Terence. Sa kasamaang palad, tapos na ang kanilang mga pag-atake at hindi na maalis ang momentum. Tumama pa rin ang mga espada sa katawan ni Yuna. Nawalan na ng gamit ang mga dekalidad na kagamitan sa sandaling ito. Ang mga atake ng 6 na Golden Core Stage Ancient Martial Art Practitioners ay lumampas na sa limitasyon ng depensa ng mga kagamitang ito. Ang atake ni Terence ay nakapagligtas lamang sa huling hininga ni Yuna. Dapat sana siyang pagpira-piresuhin. Gayunpaman, wala nang paraan para makabawi siya mula sa kanyang sugatang katawan. Kung naroon pa ang purong chi ni Terence, maaaring nailigtas niya ito, at sa tulong ng tableta, maaaring mailigtas pa rin si Yuna, ngunit. Ate Wo. Bakit ang tanga-tanga mo? Bakit hindi ka tumakbo? Parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso ni Terence habang niyayakap niya si Yuna at sumigaw, kung haharanggan mo ako ng kutsilyo, hindi ako mabubuhay ng payapa. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa bibig ni Yuna, ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Naisip niya na kung kaya niyang isakripisyo ang sarili kapalit ng buhay ni Terence, sulit na sulit ito. Ang taong gusto niya ay isang bayani, ngunit isa lamang siyang maliit na hibla ng damo sa ilang. Hindi siya karapat-dapat sa isang bayaning tulad niya. Dahil ganoon nga ang nangyari, ang makapagharang ng kutsilyo para sa taong gusto niya at mamatay para dito, marahil iyon na ang pinakamalaking kaligayahan niya. Ngumiti si Yuna habang sumusuka ng dugo. Ako ang bodyguard ng Young Master. Ito ang aking tungkulin. Nakakalungkot na maibaon na lang niya ang mga damdaming ito sa kanyang puso. Dahil mamamatay na siya, mas mabuting huwag na lang ipaalam sa kanya. Naisip ni Yuna sa sarili at muling dumura ng isa pang malaking subo ng dugo.
Ang natitirang mga Golden Core Cultivator, kasama na si Theo, ay natulala sa kakaiba at brutal na atake ni Terence. Sa sandaling iyon, walang nangahas na umatake kay Terence. Lahat sila ay nakatayo sa gilid, pinapanood ang eksenang ito ng buhay at kamatayan. Ate Wo, tumigil ka na sa pagsasalita. Tiyak na ililigtas kita. Tiyak na ililigtas kita. Mabilis na uminom si Terence ng lahat ng uri ng gayuma at tableta, sinusubukang pigilan ang pagdurugo ni Yuna, ngunit masyadong malalaki ang kanyang mga sugat para gumana. Hindi rin niya malunok ang elixir. Maging ang nakapagpapagaling na elixir na natunaw sa kanyang bibig ay idinure kasama ng dugo. Huwag. Huwag mo akong alalahanin. Sige. Mabuhay ka. Tulong. Tulungan mo akong mahanap ang kapatid ko. Mabilis na nanlalabo ang mga mata ni Yuna, ngunit pinigilan niya ang kanyang huling hininga at mabilis na sinabi, ang aking kakambal na babae ay kinuha ng isang lalaking may sombrerong kawayan noong siya ay bata pa. Tulungan mo akong hanapin. Sabi niya. Sa huli, hindi pa rin natapos ni Yuna ang kanyang mga sasabihin, at sa isang pagkiling ng kanyang ulo, siya ay namatay. Huwag kang matakot. Nakaramdam si Terence ng pagsabog sa kanyang ulo, nagkatabing ang Yuna sa harap niya at ang Yana kanina. Wala siyang oras para isipin kung si Yana ba ang kapatid ni Yuna o hindi, ang gusto lang niya ay pumatay. Kamay na umaagaw ng kaluluwa. Ang pakay niya ay walang iba kundi si Yuna, nakamamatay lang. Sinamantala ni Terence ang katotohanang hindi pa nawawala ang kanyang espiritu at dinala ito sa Jade Space. 7,178. Maglalaho sana ang kaluluwa ni Yuna kung hindi siya tinulungan ni Terence agad. Kayong mga lalaki. Mamatay tayong lahat. Yumuko si Terence at nagsalita ng paisa-isa bago sumabog ang kanyang spirit sense vortex. Nabalot ng espiritual na kamalayang whirlpool ang lahat ng tao sa paligid at nagsimulang sumigaw. Naaga na ng itim na ligaw na bulaklak ang kabayong Black Spirit Fergana at bumalik upang makipagkita kina Almira at Peter. Malubha ang pinsala ng dalawa, at hindi nang ahas ang mga Golden Core Cultivator na salakayin si Terence, ngunit wala silang pakialam sa dalawa. Kaya naman sina Almira at Peter ay nasugatan sa napakaikling panahon. Mabuti na lang at sumabog si Terence sa tamang oras, kung hindi ay baka agad silang napatay ni Yuna. Sa katunayan, kung sinundan nila ang itim na ligaw na bulaklak upang makuha ang kabayong Black Spirit Fergana, maaaring hindi sila nasaktan, ngunit kinailangan tulungan ni Almira sina Terence at Yuna at kinailangan niyang gamitin ang kanyang pana at palaso upang supulan ang mga kalaban. Walang pagpipilian si Peter kundi ang manatili upang protektahan si Almira. Mabuti na lang at kahit malala ang kanilang mga pinsala, hindi naman ito nagbabanta sa buhay. Matapos gamitin ang gamot na kanilang inihanda, gumana ang kanilang mga pinsala. Nakatingin silang tatlo sa kakaibang tanawin sa harap nila. Si Theo at ang kanyang mga tauhan ay nahihibang na sumisigaw sa sakit, habang si Terence, na nasa gitna, ay tila nag-iilusyon habang hawak ang espadang lumalamon ng demonyo at nagsimulang magsagawa ng isang mahiwagang teknik ng espada. Gumamit si Terence ng tatlong conscious vortex nang hindi inaalala ang kapalit, at ang kanyang Yuan spirit ay malapit nang bumagsak. Bagamat maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang consciousness para patayin sina Theo Han at ang iba pa, ayaw niya silang hayaang mamatay ng ganoon kadali. Gusto niyang gamitin ang malademonyong espadang lumalamon para patayin ang mga taong ito na pumatay kay Yuna. Ang sword skill na Green Devil God ay isang bagay na hindi sinasadyang ginamit ni Terence. Dahil sa mana, hindi talaga nakuha ni Terence ang elemento ng halaman, ngunit nang gamitin niya ang sword skill na ito, ang kanyang Yuan spirit body na malapit nang bumagsak ay medyo naging matatag. Kahit maliit na piraso lang iyon, isa itong himala para sa kasalukuyang kalagayan ni Terence. Kahit hindi niya maibalik ang kanyang Yuan spirit, sapat na iyon para mailigtas ang buhay ni Terence.
Naupo ang itim na wildflower sa kabayong Black Spirit Fergana at pinagmasdan ang teknik ng espada ni Terence ng may paghihinala. Pamilyar ito. Pero sigurado siyang hindi pa niya ito nakita noon. Ano ang nangyayari? Hindi ito maintindihan ni Black Wildflower kahit gaano pa niya ito pag-isipan. Nang makitang tuluyang napigilan ni Terence ang grupo ni Theohan at wala ng paraan para lumaban, hindi na siya nagmadaling tumakas. Sa halip, mas pinagmasdan niya silang mabuti. Sa kasamaang palad, napakabilis ng pagpatay ni Terence. Si Theo at ang kanyang grupo ng mga Golden Core Cultivator ay unang winasak ng Vortex of Consciousness, pagkatapos ay inatake ng Green Devil Godsword Technique. Wala silang paraan para lumaban, at agad na napatay ang lahat. Lalo na si Theo, ang malademonyo at mananakmal na espada ni Terence ay hiniwa siya ng pira-piraso, at namatay ng miserable. Kahit ang kanyang ina ay malamang hindi siya makikilala. Matapos patayin ang lahat ng kalaban, biglang nagising si Terence mula sa sining ng espada ng Diyos ng Diablo. Itinabi niya ang espadang Devar ng demonyo at tumalon sa isang kabayong Black Spirit Fergana na may katawan ni Yuna. Hindi siya umimik at kumari pa pabalik sa dinaanan niya. Gusto niyang bumalik sa madilim na berdeng lambak. Gumuho na ang berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo at maaaring hindi na muling lumitaw ang berdeng Diyos ng mga demonyo, ngunit hindi maaaring palampasin ni Terence ang anumang pagkakataon. Durog ang katawan ni Yuna, at masyadong mahina ang kanyang kaluluwa. Kahit ang kahoy na nagpapalusog ng kaluluwa ay hindi magtatagal. Kailangang humanap si Terence ng paraan para iligtas siya. Ang tanging pag-asa ngayon ay tila ang matagpuan ang berdeng Diyos ng Diablo. Ang katangiang halaman ang pinakamalakas na katangian sa paggaling ng kalusugan. Kung handang tumulong ang berdeng demonyong Diyos, maaaring posible na mabawi ang mga pinsala ni Yuna. Kapag bumalik na ang kanyang kaluluwa, makakalikha siya ng himala ng muling pagkabuhay. Kapatid na Romal, saan ka pupunta? Nang makita ng itim na ligaw na bulaklak na sumasakay na si Terence sa kanyang kabayo at aalis na sana, agad siyang sumigaw, malapit ng dumilim. Napatay na lahat ng tauhan ni Theo ni Terence, kaya dapat ay medyo ligtas na ang UXNin ngayon. Dahil sa pananakot ni Terence, hindi nang ahas ang iba na mag-isip ng anumang nakakatawa. Nadama ng itim na wildflower na ang pagpapahinga rito ng isang gabi ang pinakamahusay na pagpipilian, hindi ang pagmamadali sa gabi. Bukod pa rito, hindi si Terence ang papunta sa lungsod ng Lulang. Hintayin niyo ako rito, babalik ako agad. Sabi ni Terence habang sumusugod, ang kanyang boses ay humihina kasabay ng tunog ng mga kuko ng kabayo. Bahagyang natigilan ang itim na wildflower. Tiningnan niya sina Almira na hindi pa nakakabawi mula sa kanilang mga pinsala, at sa wakas ay hindi na sumunod sa kanila. Siguro gusto niyang paalisin si Yuna ng mag-isa. Hindi niya dapat siya ginulo sa oras na ito. Mas makabubuting tulungan niya itong alagaan ng 2 taong ito. Bamantong hininga si Black Wildflower habang iniisip ito, naghahandang maghintay kay Terence sa Moon Inn. Hindi niya inaasahan na magmamadaling bumalik si Terence sa lambak ng magdamag. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Terence. Ang patuloy na paggamit ng mga spirit skills ay lubos na nagpahina sa kanyang essence spirit, at malapit na siyang bumagsak. Bagamat pansamantala siyang napanatag ng kaharian ng berdeng Diyos ng Diablo na may intensyong espada, ang kanyang sinaunang espiritu ay nagsimulang manginig muli habang buhat-buhat niya ang bangkay ni Yuna at lumipad. Gayunpaman, wala na siyang masyadong pakialam dito ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang bumalik at hanapin ang berdeng Diyos ng Diablo. Pagbalik ni Terence sa matingkad na berdeng lambak, madilim na ang langit. Mabuti na lang at tila bumalik ang swerte niya ngayon, at wala siyang nakasalubong na kahit anong dark spirit beast sa daan. Matapos makapasok sa madilim na berdeng malademonyo na lambak, wala na rin siyang naging hadlang.
Hindi niya masabi kung dahil ba ito sa kanyang swerte o sa pagguho ng berdeng libingan ng malademonyo na Diyos na humantong sa ilang hindi kilalang pagbabago sa lambak. Nawala na ang berdeng malademonyong banal na libingan at bumalik si Terence sa kanyang orihinal na posisyon dala ang mga bisig ni Yuna. Senior Green Devil God. Nandyan ka pa ba? Lumabas ka at tulungan mo ako. Senior Green Devil God. Kumalat ng malawakan ang boses ni Terence sa dilim, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa lambak na bumubuo ng walang katapusang alingaw-ngaw. Sa kasamaang palad, hindi lumitaw ang berdeng Diyos ng Diablo. Ate Wo. Pasensya na, hindi kita mailigtas. Naglakad-lakad sandali si Terence sa paligid ng mga guho ng berdeng lingan ng Diyos ng mga demonyo bago umupo at niyakap si Yuna. Kung maaari, ililigtas kita anuman ang mangyari. Sana ay mabuhay ka ulit. Hindi lang ito dahil handang isakripisyo ni Yuna ang sarili para protektahan ang nararamdaman ni Terence, kasama na rito ang nararamdaman niya para kay Yana. Ngayong naisip niya na, malamang na kapatid ni Yuna si Yana. Namatay ang dalawang magkapatid sa harap niya, pero wala siyang magawa tungkol dito. Talagang ikinagalit niya ito. Pulala ng pulala ang kalagayan ni Terence dahil sa mga emosyong ito, baka himeteya na talaga siya anumang oras. Sa sandaling iyon, napansin ni Terence ang isang kubo na gawa sa pawid sa hindi kalayuan. Hindi dapat ito naroon noon, kaya bakit bigla na lang itong sumulpot? Bukod pa rito, ang kubo na ito na gawa sa pawid ay mukhang pamilyar, na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng pamilyar na pakiramdam. 7,179. Tumayo si Terence at naglakad papunta sa kubo habang yakap ang katawan ni Yuna. Automatikong bumukas ang pinto nang hindi na hinintay pa ang pag-abot niya. Sa puntong ito, nakumpirma na ni Terence na ang kubo na ito ay teritoryo ng kanyang amo. Agad siyang natuwa ng husto. Dahil nandito ang banal na alchemist at banal na doktor, kahit na isa lamang itong clone, napaka-posibleng mailigtas ang buhay ni Yuna. Guru. Mabilis na pumasok si Terence sa kubo at nakita niya si Legion na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama na may maliit na mesa sa harap niya. May larunggo doon. Naglagay si Legion ng itim na bato sa pisara at ngumiti kay Terence, nandito ka na. May appointment ako sa iyo para magkita sa Azure Sky Valley, pero hindi ko inaasahan na may aksidenteng mangyayari at muntik na kitang hindi makita. Mabuti na lang at nakabalik ka na. Talagang tadhana na. Guru, huwag na muna tayong mag-usap tungkol sa iba. Nagmamakaawa ang disipulong ito sa guru na iligtas ang kaibigan ng disipulong ito. Maingat na ibinaba ni Terence si Yuna at binati si Zhang Liju. Hanggat may iligtas mo ang kaibigan ng disipulong ito, handang magbayad ang disipulong ito ng kahit anong halaga. Pinatay ng 5 pagkabulok ng langit at ng tao ang kaibigan mo. Kahit kumilos ako, mahihirapan pa ring iligtas ang buhay niya. Tiningnan ni Zhang Liju ang wasak na katawan ni Yuna at umiling, bagamat kilala ako bilang banal na alchemist at banal na doktor, hindi ko pa rin kayang ipaglaban ang aking buhay sa kalangitan. Nakikiramay ako. Inaasahan na niya ito, pero hindi pa rin niya matanggap. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang lilang ambon na masamang lotes sa mga kamay ni Terence, at hinawakan niya ito sa harap ni Liju gamit ang 2 kamay. Guru. Natagpuan ko na ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, at nandito pa rin ang kaluluwa ni Ate Wo. Gamit ang lotes, dapat ay kaya ko nang buuin muli ang katawan niya, di ba? Talagang ginagawa ni Terence ang lahat, isa lang ang mayroon siyang Purple Mist Evil Lotus, at kung gagamitin niya iyon kay Yuna, wala siyang silbi. Gamit ang lilang ambon na makasalaan ng lotes, natural kung mabubuo muli ang kanyang katawan, ngunit talagang napagdesisyonan mo na bang gawin ito. Kumunat ang noo ni Zhang Liju at seryosong tumingin kay Terence, dapat ay alam mo ang sarili mong sitwasyon. Kung hindi mo buuin muli ang iyong pisikal na katawan sa lalong madaling panahon, malamang na gumuho ang iyong sinaunang espiritu. Handa ka bang isakripisyo ang iyong sarili para iligtas ang babaeng ito?
Guro, namatay si Ate Wu para sa akin, kung ako, si Terence, ay hindi kayang gawin din iyon, hindi ba't mas masahol pa ako sa isang halimaw. Kaya hanggat kaya kong iligtas si Ate Wu, kahit mamatay pa ako, hindi ako tatanggi. Seryoso at matatag ang ekspresyon ni Terence, bagamat hindi maganda ang kalagayan ko, ito ang Azure Sky Valley. Maaaring may pagkakataon akong makahanap ng pangalawang Purple Mist na Black Lotus, kaya iligtas muna natin si Ate Wu. Nagkakamali ka. Limitado lang ang oras na maiiwan ng clone ko rito, kaya isang pagkakataon mo lang gamitin ang Purple Mist na makasalaan ng Lotus para buuin muli ang katawan mo. Kung ibibigay mo ito sa mga kaibigan mo, wala ka ng pagkakataon. Bamantong hininga si Lijo, pinahahalagahan ko ang pagmamahal mo, pero pambata ang desisyon mo. Kaya dapat mong pag-isipang mabuti. Sasabihin na sana ni Terence na naisip na niya iyon nang magsalita ang nasa Jade Space. Bata Terence, tutol ako kung ibibigay mo ang lilang ambon na masamang Lotus sa batang babaeng iyon. Ang tono ng nakakatakot na bagay ay napakaseryoso. Bagamat hindi mo hiningi ang opinyon ko, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi ako sasang-ayon dito. Kumurap si Terence na pagtanto niyang may nakalimutan pala siya. Kailangan din ng bagay na iyon ang lilang ambon na si Lotus, pero kung si Terence mismo ang gagamit nito, wala itong magiging anumang pagtutol. Pero gustong ibigay ni Terence ang lilang ambon na si Lotus kay Yuna, at marami siyang dahilan para tumutol. Tutal, pareho ang kapalaran ni na Terence at ng multo, kung sakaling bumagsak ang espiritu ni Terence, walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa espasyo ng Jade. Kung ganoon, malamang mamamatay ang multo. Kaya kung gusto ni Terence na isakripisyo ang sarili niya para iligtas si Yuna, wala nang magagawa pa siya. Mahalaga ba ang Yuna? Siyempre mahalaga ito. Kung hindi, hindi sana siya binigyan ni Terence ng kaisa-isang Purple Mist Evil Lotus na meron siya. Gayunpaman, kumpara sa sumpaman, medyo kulang si Yuna. Pasensya na, Senior Ghost. Naging pabaya ako. Bamantong hininga si Terence sa kanyang puso. Wala siyang pakialam sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang kaligtasan ng bagay na ito. Pero gusto ko talagang iligtas si Ate Wu. Senior Ghost, mayroon ka bang paraan para turuan ako? Nilinaw ni Zhang Lijo na walang ibang paraan upang buhayin muli ang mga patay maliban sa Lotus. Ang multo na lang ang maaasahan ni Terence ngayon, baka sorpresahin siya nito. Wala kang dapat ikalungkot. Natutuwa ako na isa kang tapat na tao. Kung hindi dahil sa personalidad mo, paano ako naroon sa tabi mo sa lahat ng oras na ito? Bahagyang lumuwag ang tono ng nakakatakot na bagay. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy ito, hindi ko alam kung may pangalawang lilang ambon, makasalaan ng Lotus, ngunit ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay apurahan. Dapat mong gamitin ang lilang ambon, makasalaan ng Lotus, sa iyong kamay upang muling buuin ang iyong katawan sa lalong madaling panahon. Dapat mong maunawaan ito. Sa puso ng walang hiya, walang mas mahalaga pa kay Terence sa mundong ito. Lalo na't isang Yuna, kahit na mayroong 100 Yuna, kung pagbabantaan nila ang buhay ni Terence, papatayin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman ganoon na lang ang naging reaksyon niya nang gusto siyang isakripisyo ni Terence para kay Yuna. Hindi sumagot si Terence. Alam niyang tama ang desisyon niya, pero hindi pa rin niya kayang bitawan si Yuna. Naunawaan ng husto ng molditang iyon ang iniisip ni Terence, kaya't malamig itong umiling pagkaraan ng ilang sandali, kalimutan mo na yan. Hindi mo ba ako tinanong kung may paraan ako para iligtas si Yuna? Para sabihin ko sa iyo, may pagkakataon ka. Nabuhayan ng loob si Terence nang siglang magtanong, Senior Ghost, may paraan ba? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Gaano man kalaki ang tsansa, kailangan nating subukan. Nakalimutan mo na ba na ang katawan ni Yuna ay nasa Jade Space pa rin? Nawasak na ang kaluluwa ng batang babaeng iyon, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay nasa mabuting kondisyon pa rin.
Matagal na siyang inaalagaan sa Jade Space, at ang kanyang kalagayan ay maayos naman. Nagulat si Terence sa mga sinabi ng multo, ngunit wala siyang oras para pag-isipan ito bago nagpatuloy, kung hindi ako nagkakamali, sina Yana at Yuna ay kambal na babae. Hindi lamang sila magkaugnay sa dugo, kundi ang kanilang mga kaluluwa ay magkapareho rin. Sa makatuwid, malamang na hindi tatanggihan ng katawan ni Yana ang kaluluwa ni Yuna. Kung may gustong angkinan ang ibang tao, kailangan maging malakas ang kanilang sinaunang espiritu. Walang kakayahang angkinan ang kaluluwa ni Yuna, ngunit iba ang katawan ni Yana. Kung silang dalawa ay talagang kambal na magkapatid na may koneksyon sa dugo, malamang ay walang magiging hadlang sa kaluluwa ni Yuna pagpasok sa katawan ni Yana. 7,200 gayunpaman, kung ganoon nga ang kaso, si Yana ba o si Yuna ang mabubuhay muli? Gusto ni Terence na buhayin si Yana dati, at ngayon ay nariyan na si Yuna. Ano ang punto nito? Gayunpaman, hindi maikikaila na ang pamamaraan ng multo ay isang ang solusyon. Kahit papaano ay masisiguro nito na hindi maglalaho ang kaluluwa ni Yuna. Nang maalala ni Terence ang mga sinabi ni Yuna bago siya namatay, naramdaman niya na napakalaki ng posibilidad na si Yana ay kapatid niya. Malamang na dinala ng mga tao ng Central si Yana sa isang abandonadong lugar noong bata pa siya, kaya nagkahiwalay ang magkapatid. Kung hindi dahil kay Terence, hindi na sana sila muling nagkita. Ngayon, maituturing na naman itong isa pang uri ng reunion, hindi ba? Sila ay orihinal na kambal na babae, kaya maaaring hindi masamang bagay para sa kanila na magsama-samang muli at magkaroon ng bagong buhay. Senior Ghost, ano ang mga pagkakataong magtagumpay? Sinabi ni Terence na susubukan niya ito gaano man kalaki o kaliit ang pagkakataon, ngunit pagdating sa pagpapatupad nito, kailangan pa rin niyang humingi ng tulong para magkaroon siya ng plano. Kung tumulong ang iyong Panginoon na si Zhang Lijiu, at hindi tinanggihan ng katawan ni Yana ang kaluluwa ni Yuna, ang antas ng tagumpay ay hindi bababa sa 70%. Ang kakilakilabot na bagay ay sandaling nag-isip at nagbigay ng medyo mataas na sagot. Lumuwag ng husto si Terence. 70% ang success rate, kaya siguradong 70% iyon. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, kailan niya ito gagawin? Guru. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nakahanap ang disipulo ng mas mainam na paraan kaysa sa paggamit ng makasalanang lotes na may lilang ambon, pero kakailanganin ko ang tulong ni Shizan. Napakabilis ng interaksyon ni Terence sa bagay na iyon kaya hindi man lang ito kumurap sa labas, maging si Lijo ay nagulat. Hindi niya inaasahan na magbabago ng ganito kabilis ang kanyang disipulo. Anong paraan? Sabihin mo sa akin, kung makakatulong ang Panginoon, tiyak na tutulong ako. Hindi tumanggi si Zhang Lijiu at tumango, napakahalaga sa iyo ng lilang ambon na makasalanang lotes. Hindi alintana kung makakatulong ang iyong pamamaraan sa iyong kaibigan o hindi, umaasa pa rin ako na magagamit mo ang lilang ambon na makasalanang lotes sa iyong sarili. Naiintindihan ko. Hindi na nagsalita pa si Terence. Yumuko siya ng bahagya at inilabas si Yana mula sa Jade Space. Guro, pakitingnan po. Ito ang katawan ng isa ko pang kaibigan. Namatay siya dahil bumagsak ang kanyang primordial spirit. Malamang na siya ang kakambal nito, kaya gustong pagsamahin ng disipulong ito ang kanilang dalawa. Nawala na ng isa ang kanyang sinaunang espiritu, at nawala na rin ang kanyang pisikal na katawan ng isa pa. Kawawa rin ang magkapatid na kambal na ito. Mayroong talagang pagkakataon. Medyo nagulat si Zhang Lijiu habang itinataas niya ang kanyang ulo upang tingnan sina Yana at Yuna. Kahit nabali ang katawan ni Yuna at nasa napakasamang kalagayan, hindi naman nasira ang kanyang mukha. Kamukha niya si Yana na parang inukit mula sa parehong halmahan. Pinakawalan din ni Terence ang kaluluwa ni Yuna, saka ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kay Zhang Lijiu. Guro, ayos lang ba ito? Kung kambal talaga sila, napakataas talaga ng antas ng tagumpay.
Tutulungan ka ni Master dito. Ngumiti at tumango si Zhang Lijo, hudyat kay Terence na ilagay ang kaluluwa ni Yuna sa noo ni Yana. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang di nakikitang espiritual na enerhiya. Isang mahinang parang gatas na puting liwanag ang kumislap sa noo ni Yana, at pagkatapos ay nawala. Sandaling kumurap ang katawan ni Zhang Lijo, pagkatapos ay bumalik sa normal. Naunawaan ni Terence na ang clone ng kanyang Panginoon ay nabuo mula sa espiritual na kapangyarihan, katulad ng kanyang sinaunang espiritu. Nababawasan ito ng isang bahagi sa bawat paggamit, at ang tulong na ito ay maaaring lubos na nakapagpababa sa oras na maaaring umiral ang clone na ito. Sige, mukhang walang malaking problema. Magkadugo nga sila, at sila ay kambal na magkapatid na magkaugnay ang isipan. Walang pagtatakwil sa pagitan ng kaluluwa at katawan, at perpektong pinagsama sila. Mukhang natuwa si Zhang Lijo, hindi na kailangang maging masyadong mapilit si Terence na gamitin ang Lotus para iligtas si Yuna ngayon na kayanan niya. Sandali lang, dapat ay magising na siya. Salamat po, Panginoon. Tuwang-tuwa si Terence, ngunit kasabay nito, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Nang magising ang taong nasa lupa, dapat ba niya itong ituring bilang Yana o Yuna? Dahil ito ang kaluluwa ni Yuna, mas angkop na tawagin itong Yuna, tama ba? Habang nag-uusap silang dalawa, nanginig ng ilang beses ang mga talukap ng mata ni Yuna. Tila madyay gising agad siya nang walang hintayan. Ate Wo! Ate Wo! Inilagay ni Terence si Yuna sa isang upuan at mahinang tinawag, Ate Wo, naririnig mo ba ako? Bumilis ang panginginig ng mga talukap ni Yuna, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Noong una, may kaunting pagkalito pa rin sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong bumalik sa dati nitong kaliwanagan. Romal! Ayos ka lang. Ang galing niyan. Ang unang ginawa ni Yuna pagkagising niya ay ang mag-alala pa rin tungkol sa kaligtasan ni Terence bago niya naalala ang sitwasyon niya, ako. Patay na ako, di ba? Bakit pa kita makikita? Huwag mong sabihing ikaw rin. May bakas ng takot na lumitaw sa kanyang mga mata, malamang nag-aalala siya na baka sumunod si Terence sa kanyang mga yapak. Lalo na nang makita niya ang pira-pirasong katawan ni Yuna sa kabilang panig, mas lalo siyang nasiguro na patay na ito. Kung hindi, bakit niya makikita ang sarili niyang katawan? Namatay sila ng labis-labis at hindi maganda ang itsura. Pero hindi mahalaga iyon. Sa huli, hindi nila nailigtas si Romal. Mabuti na lang at magkasama silang namatay, at least nakasama nila ang isa't isa. Ate Wo, buhay ka pa. Dapat sana'y nahulog ka na, pero iniligtas ka ng aking Panginoon. Alam ni Terence na maaaring hindi naintindihan ni Yuna Wo, ngunit hindi madaling ipaliwanag. Hindi na maliligtas ang orihinal mong katawan, kaya nasa bagong katawan ka na ngayon. Ah! Natulala si Yuna. Ano ang nangyayari? Ganito ba kakomplikado ang lahat pagkatapos ng kamatayan? Kinurot niya ang sarili nang hindi niya namamalayan, at masakit iyon. Isa nga itong buhay na katawan. Sandali lang. Ang katawang ito. Napakalakas. Gulong-gulo ang isip ni Yuna, at hindi niya ito maintindihan sa ngayon, ngunit ang unang bagay na napagtanto niya ay naging napakalakas na niya. Kailangang malaman ng isa na noong nakilala ni Terence si Yana, siya ay nasa tugatog ng maunlad na yugto ng nascent soul. Ang kanyang katawan ay medyo mahina, halos nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul. Ngayong muling isinilang si Yuna sa katawan ni Yana, kahit hindi niya magamit ang tunay na chi, nagulat na siya sa lakas ng pisikal niyang katawan. Ang pagpapatibay ng katawan sa inabando ng lupain ay hindi kasing dalisay ng sa sub-island. At kung wala ang sustansya ng tunay na enerhiya, bumaba rin ang pisikal na kalusugan ni Yana, ngunit nasa perpektong yugto pa rin siya ng Jindan. Kamakailan lang ay narating ni Yuna ang hangganan ng perpektong Foundation Establishment Realm, ngunit pagkatapos niyang mamatay ng isang beses, direkta na siyang nakatawid sa isang Major Realm.
Bukod pa rito, kung mayroon siyang panloob na core ng Jindan Stage Dark Spirit Beast at mga piraso ng karne nito para magbigay ng sustansya at magpakalma, malapit na siyang makarating sa Nascent Soul Stage. Hindi niya alam kung magkakaroon pa ba siya ng ganito kagandang bagay pagkatapos niyang mamatay. Salamat po at simahan niyo ako, ingat lagi mga master. Dominant Protector.